Birthday pala mga kababayan ni dating Pangulong Digong noong March 28. Ngayon, may birthday greeting siyempre yung kanyang pamilya, lalo na si Congressman Pulong. Ayan po mga kababayan, sabi rito, Pulong's birthday greeting to Digong. Pulong's birthday greeting to Digong. You raised us with wisdom and strength. Aga po, maintindihan natin, siyempre anak siya, yung ang kanyang mensahe sa kanyang tatay. Pero wag na ninyo kaming papaniwalain doon sa mensahe po ninyo, Congressman Pulong, sa inyong tatay. Sarilihin na lang siguro po ninyo. Kasi yung sabi po ninyo na kayo ay pinalaki ng inyong tatay with wisdom and strength, malayo pong maniwala kami doon. Makita niya, Mr. Maravillas? Sa inyo sigurong understanding, wisdom and strength yun. Pero sa amin po, malayo na masabi namin, pinalaki kayo with wisdom and strength. Kasi baliktad po sa wisdom ang nakikita po namin. Wala man yata ng wisdom si tatay po ninyo. Pati po kayo, pati yung tinatawag ninyong strength, wala eh. As president, hindi po strength yung ipinakita niya, lalo na dito sa issue ng West Philippine Sea. At yun ang palagi niyang sinasabi, mahina tayo, we are a weak country. Hindi natin kayang tumayo against China. Kaya nga gusto niya niyang ipamigay, gawing province yung ating bansa. Yun ba yung sinasabi ninyong strength and wisdom? Malayo man po sa katotohanan siguro, Congressman Pulong. Kung yun po ang ibig sabihin ninyo ng wisdom and strength, I think that is the opposite. Walang ka-wisdom po yung tatay ninyo. Bakit? Kahit i-check pa natin sa dictionary. Grabe naman na niya, Mr. Maravillas. Talagang i-check sa dictionary. I-check natin sa dictionary para hindi tayo magkamali. Ano bang ibig sabihin ng wisdom? Mayroon ba noon ang inyong tatay? At yun bang wisdom na yon na sabi ninyo, yun ang kinalakihan ninyo sa inyong tatay? Totoo ba yon? O baka imagination lang po ninyo? Kasi nga po, walang ka-wisdom sa totoo lang. Ang inyong pong tatay, based sa definition mismo ng dictionary. Bakit niya, Mr. Maravillas, ano ba talaga ang ibig sabihin ng wisdom? Napakalinaw po. Ano sabi ng dictionary po ng wisdom? Wisdom, the quality of having experience, knowledge, and good judgment. The quality of being wise. Yung ipamigay mo yung territory at sabihin mong pwede na ninyo gawing province ng China. Ano yung wisdom na makukuha mo doon? Masasabi mo ba ang good judgment yon? Anong klaseng experience ang sinishare sa atin ng inyong tatay? Nagsakritisyo, yung ating mga national heroes, nagbuwis ng buhay para sa ating bayan. Tumayo despite ng kanilang kalagayan noon, mga kababayan. Lumaban para magkaroon tayo ng kalayaan and we have this country. Tapos sasabihin ng tatay ninyo, pwede na ninyo kaming gawing province. At nagdesisyon pabor sa atin yung UNCLOS. Inaward sa atin, sabi ng UNCLOS, inyo yung territory. Tapos sabihin niya, papilan lang niya yan, itapon ko yan sa basurahan. Anong klaseng wisdom and judgment mayroon ang inyong tatay? With such kind of statement, di ba lahat kabaliktadan po? The other words, mga kababayan, yung synonyms ng wisdom, sabi dyan, discernment, sense or good sense, common sense, astuteness, acumen, smartness, judiciousness, foresight, clear-sightedness, prudence, circumspection, logic, rational or rationality, soundness. O mga kababayan, Congressman Pulong, nag-full man lang doon sa mga minensyon natin na kasing kahulugan ng wisdom, synonyms ng salitang wisdom.
yung karakter na ipinapakita ng inyong tatay? Di ba zero? Wala sa quality, wala sa karakter, wala sa pinapakita, wala ni isa, wala doon. Walang quality ganon ang inyo pong tatay, zero. Kundi the opposite po. Ano yung opposite ng wisdom? The opposite is stupidity, folly, or foolishness. Iyan yan na nakikita namin. Yan ang karakter na pinapakita po ng inyong tatay. Pasensya na kung ganon. Kasi lahat ito, siya po yung may gawa. Tama po mga kababayan. Huwag kami Congressman Pulong sasabihin ninyo na you raised us with wisdom and strength. Wala po kaming nakikitang ganon. O yan po. Walang ka-wisdom na tao mga kababayan. Pati yung mga kasama niya, mga kababayan sa gobyerno. Isa doon si Harry Roque. Si Harry Roque mismo, wala ding wisdom. Nilaglag yung kanyang amo. Siya mismo yung pasubo, kinonfirm na nakipag-secret agreement yung dating Pangulong Digong sa China. Anong wisdom doon, mga kababayan? Ano yung strength doon? Di ba pagpapakita yun ng weakness? That you cannot assert the sovereignty ng ating bansa. Hinayaan mong api-apihin tayo at kamkamin yung ating territory at hindi nakipagkasundo ka na i-maintain yung status ko at mag-dictate sa atin yung China kung anong dapat nating gagawin sa ating sariling territory. Anong wisdom and strength mga kababayan ang mayroon? Mayroon po doon. Tama po mga kababayan? Ayan po. Nakipag-gentleman's agreement. Kaya sabi po ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio, that gentleman's agreement anya was a disguised surrender of our exclusive economic zone rights. Tapos sabihin mo may wisdom in strength, sinurrender mo yung ating exclusive economic zone rights, strength pa rin yun sa'yo. Yun ang pagpapakita ng total weakness. Weakness ang pinapakita ng inyong tatay, hindi po strength. At malinaw na paghudas yun. And that is not a good judgment. Kaya zero wisdom po. Ang may wisdom yung ating Pangulong Bongbong Marcos. May strength and wisdom po. Makikita mo po sa kanyang paninindigan at sa kanyang mga pananalita. Ito ang may totoong wisdom and strength. Sabi niya, Filipinos do not yield. President Ferdinand Marcos Jr. stands firm that the Philippine government will not surrender the country's sovereign rights over the West Philippine Sea and will not be deterred by China's threats amid its recent intimidation, saying he will implement a response in countermeasure package against them. Pati sa kanyang pananalita, tingnan ninyo, maingat siya sa kanyang mga statements, pinag-iisipan. Sabi niya, over the succeeding weeks, there shall be implemented by the relevant national government agencies and instrumentalities a response in countermeasure package that is proportionate anya, deliberate and reasonable in the face of the open, unabating, and illegal, coercive, aggressive, and dangerous attacks by the agents of the China Coast Guard and the Chinese Maritime Militia. We seek no conflict with any nation, more so nations that purport and claim to be our friends, but we will not be cowed into silence, submission, or subservience. Filipinos do not yield. Yan po ang wisdom and strength. Makikita mo sa maingat na pagbibitaw ng mga pananalita. Hindi mayabang, humble lang po siya, pero firm siya sa kanyang paninindigan. Tapos sabihin ninyo na may wisdom in strength si Digo. Hindi kami maniniwala kasi wala yon sa kanyang karakter, sa kanyang pagkatao. Kasi nga,
Unang-una po mga kababayan, paliwanag ko sa inyo. Ang wisdom kasing totoo, galing yun sa ating Panginoong Diyos Ama sa langit. Iyong mismong Diyos, minumura ni Maudigs. Paano magkaroon siya ng wisdom? Yung murahin mo nga lang yung Diyos mga kababayan, ay talagang walang ka-wisdom yun. Imagine, yung naglalang ng langit at lupa, naglalang mismo sa'yo, mumurahin mo. Di po ba mga kababayan? Isabi mismo sa Bible, yung totoong wisdom galing po sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga po, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yan po ang sabi sa Proverbs. Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction. Yung mga mangmang, mga estupido lang, mga kababayan, ang nagdi-despise ng wisdom. At ang wisdom na totoo galing sa Diyos, kung yung Diyos mismo, minomura-mura mo, paano mo makukumbinsi yung mga taong may wisdom, ang taong ganon? Ganon ang pagkatao, ganon ang pag-ugali. Sabi sa James 1:5, if any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. Hindi maniwala sa Diyos yan, no? Di maniwala sa Diyos mga kababayan si Maudigs. Kaya nga yung barkada niya, mga kababayan, godless country din. Si Xi Jinping, yung China, atheist country, hindi naniniwala sa Diyos, naniniwala lang sa kanilang sarili. Isabi po sa Word of God, sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make straight your paths. Kaya po liko-liko magsalita si Digong. Ngayon ganito yung sasabihin, bukas iba na. Di ba? Unstable yung kanyang pag-iisip. Kasi nga po, nagre-rely lang siya sa kanyang on his own understanding. Hindi maaari ang ganun po. Never daw tayo na umasa lang sa ating sariling pagkaunawa. Napakalinaw po ang sinasabi sa Word of God. Galing mismo sa pananalita. Mga kababayan, pinasulat kay King Solomon. Si Solomon po, the wisest man on earth. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ina-acknowledge niya ang kapangyarihan ng Diyos. Ngayon nga yung napakaganda yung mensahe niya, ngayong Easter Sunday. Sabi niya, mimic Christ, be Christ-like. Gawin nating modelo yung ating Panginoong Hesukristo. Yan ang leader po. Ayan PBBM, remember the needs of those who have less in life, the sick, in the downtrodden. President Ferdinand R. Marcos Jr. reminded the Catholic faithful to be inspired by the promise of Jesus Christ to rise again and deliver eternal salvation for all, as He urged them to be united in praying for collective pursuit to build a bagong Pilipinas that everyone deserves. Kita ninyo mga kababayan, nina-acknowledge niya ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo, ng Diyos, mga kababayan, sa ating buhay. Ngayon yun magabay sa atin para sa pagkamit ng ating mga pangarap, para sa bagong Pilipinas that everyone deserves. You see, si Maudigs mga kababayan, yung mensahe, lahat pagmumura, lahat yung mga masasamang salita, prayer rally ng prayer rally na sinagawa doon sa Liwasang Bonifacio. Ano yung narinig ninyo? Rebellion, mga kababayan. Pagmumura, paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. You see, walang gabay yung ating Panginoong Diyos Ama sa langit. Paano gabayan ang isang taong ganon na pati yung Diyos, mga kababayan, minumura niya. Tapos sabihin ninyo, may wisdom in strength. Huwag kami pulong. Ayan man lang po ang short video natin. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.